Sana magustuhan niyo itong recap na ito mga pamangkin. Ang recap na ito ay tungkol sa isang mandirigma na ang pangunahing sandata ay isang malaking martilyo. Isang matinding kidlat ang biglang lumitaw sa langit at buong lakas na tumama sa lupa. Wasak ang mundo. Nakakalat ang mga katawan ng mga lobo sa anyong tao. Balot sila ng dugo, mga kasama niyang lumaban sa digmaan, pinuhunan ang sariling buhay. Sila ang 10 dakilang kabalyero na matapang na nagbantay sa kontinente. Naubos na nila ang kanilang mana at lakas. Wala nang buhay ang kanilang mga katawan, at nakahandusay ang mga ito sa buong labanan. Nabuhay sa laso ng lupaing iyon. Wala kundi kamatayan ang bumalot dito. Naglakad siya sa paligid ng mga bangkay na nagkalat sa lupa. Mahigpit ang pagkakakuyong ng kanyang mga ngipin habang nakatingin sa unahan, galit na galit. Hila-hila niya sa lupa ang isang dambuhalang maso na may matatalas na gilid, sapat upang gutiin ang lupa habang dinadala. Nangyari na ang lahat ng dapat mangyari. Napansin niya ang Sword Emperor na si Asgard von Velena na nakahandusay rin. Balot ng dugo ang buong katawan nito. Isang trahedya. Biglang lumagpak ang anino sa ibabaw ni Asgard von Velena. Kasabay nito, ang paa ng hari ng demonyong halimaw na si Gluttony ay tumapak sa katawan ng isa pang tao. Nagkahiwa-hiwalay ang ilang bahagi ng katawan ng taong iyon, at tumalsik ang dugo sa paa ng demonyong halimaw. Isang trahedya na bunga ng pagkilos ng isang halimaw. Ipinakita ng hari ng demonyong halimaw ang kanyang matutulis na pangil habang tumatawa. Gumalaw ang kanyang mahabang kuko, nagpapahiwatig ng kasiyahang nadarama. Bagamat wasak ang kanyang braso at bahagi ng kanyang katawan, hinarap ni Gluttony ang lalaki, tila tuwang-tuwa sa kanyang nakita. Hawak na ngayon ng lalaki ang kanyang maso gamit ang 2 kamay, nakatitig sa binti ng halimaw. Ipinakita ng halimaw ang paggalang sa kapangyarihan ng kalaban, kahit papaano. Pero napangisi rin ito, aminadong hindi siya makakaabot ng buo sa buhay ng taong kaharap niya. Nag-uumapo sa galit ang lalaki habang nakatingala, nagngangalit ang mga ngipin. Bumubula ang laway mula sa bibig ni Gluttony. Kahit pa sinabing hindi niya kayang abutin ang buhay ng kalaban, nanatiling matatag ang tindig ng lalaki. Biglang kumislap ng pulang liwanag ang maso ng lalaki. Unti-unti niya itong iniangat. Sa susunod na sandali, tumakbo siya paaban, malakas ang pagtulak ng kanyang paa sa lupa. Mabilis ang pag-angat ng maso, at kasabay ng sigaw na puno ng puot, sinubukang salakayin si Gluttony. Gumamit siya ng kidlat sa kanyang pag-atake. Itinulak ni Gluttony ang kanyang kamao pasulong upang salagin ang mabigat na hampas ng kalaban. Nakatitig siya sa lalaki, puno ng galit. Ngunit may halong pangungutya ang kanyang tawa, tila ba alam niyang wala ring saysay ang laban. Tuloy-tuloy ang pag-atake ng lalaki. Sa susunod na iglap, gumamit siya ng meteorite explosion na nagputol sa braso ni Gluttony. Napabagsak ang demonyong halimaw kasabay ng nakakasilaw na liwanag mula sa maso. Muling kumislap ang langit, puno ng matitingkad na kidlat. Hiwang-hiwa na si Gluttony habang unti-unti itong bumabagsak sa gilid. Sa pagitan ng kanyang mga ngipin, sinabi ng lalaki na masyado itong maingay, habang galit na galit ang kanyang mga mata. Patuloy ang pagdaloy ng pulang kidlat mula sa kanyang maso, hinahati pa lalo ang katawan ni Gluttony. Kasunod nito, isang makinang na bola ng apoy ang lumitaw sa gitna ng disyerto, pinailawan ang buong paligid. Napangisi ang lalaki, tila kontento sa wakas na katahimikan. Nakatayo siya sa gitna ng isang malaking hukay na gawa ng enerhiya ng kanyang maso. Iniyuko niya ang kanyang katawan. Nasa gilid ng hukay ang paa ni Gluttony. Inilapag niya ang kanyang ulo sa hawakan ng maso at sinabi, kahit papaano, mamamatay rin siya. Hinawakan niya ang asul na tela sa pagitan ng kanyang kasuotan at sinturon. Biglang lumitaw ang matinding liwanag mula sa kanyang palad. Napamura siya. Isang sumpa pala ito, at kulang ang kanyang mana. Tahimik siyang nagtanong sa sarili, mali ba ang simula ng kanyang buhay? Naalala niya ang kanyang kabataan. Tinitigan niya ang kanyang mga kamay na tila hindi makapaniwala. Tanging mga kilalang kabalyero at aristokrato lamang ang tinuturuan ng tamang paraan ng pagsasanay sa mana. Ang kanya, puro eksperimento at sariling pagsubok lang. Nang marating niya ang tugatog ng pagkakabalyero, inakala niyang nalagpasan na niya ang lahat ng balakid sa buhay. Ngunit sa pagkakataong ito, napakunot ang kanyang noo habang pinipikit ang mga mata. Tahimik niyang tinanong ang sarili, totoo nga ba iyon? Naramdaman niya ang matinding panghihinayang. Kung sa simula pa lang ay natutunan na niya ang tamang paraan ng pagsasanay, marahil ay naprotektahan pa niya ang lahat. Luminga siya pabalik. Sa malayo, nilalamon ng maliwanag na apoy ang buong lugar. Sa harap nito ay isang maayos at matibay na lungsod. Nakatayo siya sa gilid ng bundok, iniisip kung kakayanin ba niyang ipagtanggol ang buong kontinente, o ang lahat ng nilalang. Muling damyugo ang sugat sa kanyang dibdib.
Inalis niya ang kamay mula sa tela at sinabing ubos na ang kanyang mana. Naisip niya ang hari ng demonyong halimaw, isang nilalang na may napakalakas na kapangyarihan. Tahimik siyang tumingin pababa, inalala kung sino lamang siya, isang kapitan ng ikapitong hukbo. Tinanong niya ang sarili, kung ganito kalakas ang isa, gaano pa kaya kalalakas ang ibang kapitan. Biglang may narinig siyang boses na tumawag sa kanyang pangalan. Patuloy siyang nakasandal sa hawakan ng maso, tila pagod na pagod. Napalingon siya, gulat na gulat. Naguguluhan siyang tinanong, buhay pa ba ito? Si Asgard von Velena ay pilit na umaangat mula sa lupa, nakatuon ng dalawang kamay upang makaupo. Tumingin siya sa unahan, bakas ang matinding pagkapagod sa kanyang mga mata. Pumikit si Asgard von Velena, puno ng panghihinayang, at inamin na siya'y malapit ng bawian ng buhay. Isang guhit ng dugo ang unti-unting lumabas mula sa kanyang bibig. Siya ay isang magaling na swordmaster pero ito ang nalalapit niyang pamamaalam. Pero bago siya tuluyang mamaalam sa mundong ito, sinabi ni Asgard von Velena na may nais pa siyang itanong. Pilit niyang itinulak palayo gamit ang nanghihinang kamay ang putol na braso ni Gluttony na nakatarak pa sa kanyang katawan gamit ang matulis nitong kuko. Ibinulong niya ang tanong, bakit hindi ito tumakas sa gitna ng labanan? Unti-unting tumayo ang lalaki at nagtanong, puno ng pagtataka, kung bakit ganoon ang tanong nito. Umasa si Asgard von Velena sa kanyang sugatang braso, saka inamin na narinig niya mula ito sa isang mahirap na pamilya. Muli siyang nagtanong, wala ba siyang dapat ipaglaban? Tila sigurado siyang matagal na itong nagtitiis. Tumugon ang lalaki, may halong pagkadismaya, na gusto lang niyang malaman kung ano ang pinag-uusapan ng matatanda bago mamatay. Sinabi niyang nakakahiya. Sa mahina at putol-putol na tinig, muling nagtanong si Asgard von Velena, ano raw ang nakakahiya? Sa desperadong tinig, sumagot ang lalaki. Hindi raw niya gusto ang magmukhang mahina. Habang nakatingala, ipinagdiinan niyang ang tunay na lalaki ay dapat marunong tumayo ng taas noo. Mabagsik niyang ipinahayag ang kanyang pagtutol sa pagtalikod o pagtalikod sa laban. Bigla na lamang natawa si Asgard von Velena. Unti-unting lumakas ang kanyang pagtawa, hanggang sa halos mapapikit siya sa sobrang lakas nito. Tuloy-tuloy ang halakhak kahit na siya'y sugatan. Tiningnan siya ng lalaki, halatang naiinis, at sinabing mukhang may lakas pa pala ito para tumawa. Mula sa kanyang pagtawa, sinabi ni Asgard von Velena na ayos lang iyon. Dinugtungan niya agad na tama na raw iyon. Ipinahayag niyang kumbinsido na siya, maniniwala na siya sa talento nito. Sinabi ni Asgard von Velena na ang kanyang pagmamalaki ang naging dahilan upang mapabilang siya sa 10 dakilang kabalyero. Nakangiti niyang sinabi na sa kanyang pagbabalik, hanapin siya ng lalaki. Napakunot noo ang lalaki, litong-lito, at tinanong kung ano ang ibig niyang sabihin. Ipinaliwanag ni Asgard von Velena na siyempre, hindi siya maniniwala kung basta na lamang siyang lalapit. Kaya't ipinagkatiwala niya ang isang lihim. Itinuro niya ang singsing na suot sa kanyang kamay. Isiniwalat niyang ang pangalan ng kanyang anak na hindi pa ipinapanganak ay si Lilia, ipinangalan sa bulaklak na paborito nilang mag-asawa. Biglang napansin ng lalaki ang paglabas ng napakaliwanag na asul na mana mula sa katawan ni Asgard von Velena. Kumalat ito sa lahat ng direksyon. Tinitigan niya ito nang hindi makapaniwala. Pumikit si Asgard von Velena, pinisil ang kamao kung saan naroon ang singsing, at sinabi, bagaman hindi niya gaanong gusto, ito ang pinakamahalagang bahagi ng kanyang lihim. Dagdag pa niya, huwag itong kalilimutan. Lalo pang nanghina si Asgard von Velena. Pinaikot sa paligid ang asul na mga sinag ng mana habang ibinulong na hanapin niya ito sa lalong madaling panahon. Nakatitig ang lalaki, labis ang pagkagulat. Ngunit sa sumunod na sandali, unti-unting nawala sa kanyang paningin ang lahat. Isa na lamang itong itim na kawalan. Sa kanyang isipan, naisip niyang nawawala na ang kanyang ulirat. Tahimik siyang nagtanong, namatay na ba siya? Ngunit bigla na lamang napalitan ang dilim ng puting liwanag. Dahan-dahang damilat ang kanyang mga mata, tila mula sa pagkakatulog. May mga pasa sa kanyang pisngi. Pagtingala niya, napansin niyang pamilyar ang silid. Sa tabi niya, naroon ang kanyang kapatid na si Arina. Nakapatong ang ulo nito sa magkabilang braso, natutulog habang nakaupo sa silyang nasa paanan ng kama. Tahimik na nagtanong ang lalaki sa sarili, na naginip rin ba ang mga patay? Mahina siyang lumingon sa gilid, iniisip kung bakit ganoon muli ang kanyang panaginip. Kahit sa kamatayan, kinailangan pa rin niyang muling balikan ang madilim na nakaraan, ang pagkamatay ni Arina. Idinugtong pa niya sa isipan, pati ang pagnanakaw sa bangkay nito. Nagnitngit siya, pinipigil ang galit, habang nakatingala. Sa isip niya, nang mamatay si Arina, bigla na lamang sumulpat ang mga lalaking iyon. Isang tinig ang narinig niya mula sa kabila ng pinto.
Nang maalala niya kung paano itinago ni Arina ang gintong singsing, muling sumiklab ang puot sa kanyang dibdib. Napatingin siya sa pintuang kahoy. Alam niyang itinago niya roon ang singsing. Naalala niya kung paanong binugbog si Arina ng dalawang lalaki habang pinuprotektahan siya. Para sa kanya, buong katawan ng kapatid ang nagsilbing panangga. Sabay na sinisipa ng dalawang lalaki ang pinto. Galit silang sumigaw, halos bugbugin sila ng lobo dahil sa babaeng iyon. Dapat daw itong maparusahan pa ng ilang beses para matuto. Sinipa ng kalbong lalaki ang silyang kinauupuan ni Arina. Sinabi nito, paano raw ito nakakatulog. Tumingin ang lalaki sa gilid, nakita niyang pabagsak na si Arina. Sa kanyang isipan, ninais niyang hindi siya masyadong naging mahina. Ilang araw na siyang nakarete sa kamatayan, at hindi ginamo ni Arina ang sarili, pinili nitong alagaan lamang siya. Kaya siya namatay. Bumagsak si Arina, tumama ang ulo sa sahig sa buong bigat ng kanyang katawan. Tinitigan siya ng dalawang lalaki, tila naghihintay ng reaksyon. Isa sa kanila ang nagtanong, namatay ba ito sa ganoong hampas? Tumawa ang isa pa at sinabing nakita ba niya iyon. Tinawag pa niya itong hectopascal stroke. Nagngit-ngit ang lalaki habang nakangagat ng ngipin. Alam niyang patay na si Arina, pero wala silang pakialam. Naalala niya pa, kinuha pa rin ng mga ito ang bangkay ng kanyang kapatid. Nagtanong ang kalbong lalaki, ano na ang dapat gawin dito kung patay na ito? Sumagot ang isa, hindi raw niya alam. Ngumiti ang isa sa mga lalaki at nagsalita ng may halong pang-uuyam na sa mundong ito'y may iba't ibang uri ng tagahanga ng bangkay. Aniya, kahit ibenta pa raw ang mga ito para sa mga organo, makakakobre pa rin ng malaking pera. Napalingon sa malayo si Tiny, puno ng galit. Mariin niyang isinara ang mga mata habang nag-aalab ang kanyang damdamin. Iniisip niya, nananaginip lang ba siya? Muling sumiklab ang kanyang tanong sa sarili, hindi ba niya talaga kayang protektahan ito? Isang matatag na utos ang kanyang ibinigay sa sarili, kumilos ka na. Bigla, bahagyang gumalaw pataas ang kanyang kamay. Nanginig ito ng matindi. Sa kanyang isipan, sigaw niya, galawin mo. At sige na. Biglang kumalat ang bughaw na mana mula sa kanyang kamay, papalawak sa lahat ng direksyon. Itinaas niya ang ulo, tinitigan ang kaganapan, at pautal na naitanong sa sarili, nagtagumpay ba siya? Bigla siyang tumalon mula sa kama, tuluyang lumipad papunta sa isa sa mga lalaking pilit hinihila si Arina palayo. Sumigaw siya sa matinding galit, tumigil kayo. Itinulak niya ng buong lakas ang lalaki, na tumama ng malakas ang ulo sa pader. Napangiwi ito sa sakit, kagatlabi habang nakatitig kay Tiny, na ngayon ay tila isang bagong nilalang, may bughaw naman ang umaapaw mula sa katawan. Tiningnan ni Tiny si Arina at pinilit alalayan ang katawan nito, niyayakap ito na tila sinisigurong hindi na muling maaga. Hinarap niya ang dalawang lalaki, galit na galit at mariing nakatikom ang mga ngipin. Galit na sigaw ng isa, dahil sa pagkamatay ng kapatid mo, nababaliw ka na ba? Sinimulan nilang sipain si Tiny, isinisigaw na layuan sila. Paulit-ulit siyang binubugbog sa ulo, pero ni minsan ay hindi niya binitiwan si Arina. Biglang napatigil ang dalawang lalaki. Inayos ang kanilang kasuotan, pinagbubugahan ng alikabok ang mga balikat, habang nakatingin sa kanya na may halatang pagkasuklem. Isa kang nakakadiring tanga, ani ng isa. Tumalikod ang isa pa habang naglakad palayo. Buti na lang naiwan sa akin ang bangkay. Tahimik na isinara ng dalawa ang pinto at tuluyan ng lumabas. Gulat na gulat si Tiny. Hindi niya maintindihan ang nangyari. Tiningnan niya ang katawan ni Arina, iba na ang lahat. Pinagmasdan niya ang mga kamay nitong puno ng galos at pasa. Sa kanyang isipan, paulit-ulit niyang naiisip ang parehong bangungot bawat araw. Pero ngayon, nagbago ang wakas. Tinitigan niya ang kanyang mga palad, paanong nangyari ito. Noon daw, hindi pa niya kayang gumamit ng mana. Napaubo siya sa gulat, imposible. Muling sumagi sa kanyang isip ang mga salitang iniwan ni Asgard von Valena, hanapin mo ako. Muling tinanong ni Tiny ang sarili, bumalik ba talaga siya sa nakaraan? Mariin niyang pinisil ang kamao at bamulong, totoo bang nangyayari ang lahat ng ito? Tuliro siyang napaisip, magagawa ba niyang baguhin ang hinaharap? Napamura siya sa galit at, habang luhay unti-unting umaagos sa kanyang mga mata, tinawag niyang matanda si Asgard. Kung ibabalik mo lang rin ako, sana ginawa mo ito ilang araw na ang nakalipas, bakit ngayon pa? Bigla siyang napahinto, malakas siyang umubo ng dugo, nang inig ang buong katawan. Anong hina ng katawang ito, bulong niya sa sarili. Ngunit unti-unti niyang naiintindihan, wala nang saysay ang magalit. Na kahit ang mismong Sword Emperor ay hindi buo ang tiwala sa sariling lakas. Tiningnan niya si Arina, malamig na sa kamatayan, at sinabi, itaturing ko itong huling pamamaalam. Muling napuno ng luha ang kanyang mga mata. Sa naunang buhay, hindi siya nabigyan ng ganitong pagkakataon.
Muling bumalik sa isip niya ang bilin ni Asgard von Volena, hanapin mo ako sa lalong madaling panahon. Tinakpan niya ng palad ang kanyang mukha, pinapahira ng luha. Tahimik niyang inusal, hintayin mo ako sandali. Nagpasya siya, kapag natapos na niya ang dapat tapusin, agad siyang maghahanap. Maghahanap sa halimaw na pumatay kay Arena, si Wolf. Noon, halos hindi niya ito kayang harapin. Ngunit ngayon, mariin niyang pinisil ang kamao. Sa buhay na ito, ibubuhos niya ang lahat. Maghihiganti siya. Ngunit una, maingat niyang inilipat ang katawan ni Arena. Iniisip niya na may kailangang puntahan sila. Makalipas ang ilang sandali, sa tabi ng isang simbahan, nakatingin si Tiny sa kabaong kung saan nakahimlay si Arena sa gitna ng mga bulaklak. Tahimik niyang kinausap ito sa isipan. Hindi niya ito tunay na kamag-anak. Pareho lang sila ng itim na buhok, isang kulay na bihirang-bihira sa buong kontinente. Itinuturing itong malas dahilan kung bakit palagi siyang iniiwasan at inaalipusta. Ngunit para kay Arena, kahawig siya ng yumaong kapatid nito. Pinangalanan niya si Tiny. Inalagaan siya na parang tunay na kapatid. Napayuko si Tiny, mabigat ang loob. Hindi niya matanggap, ililibing niya itong hindi pa man lang nakakabawi sa lahat ng kabutihang ipinagkaloob nito sa kanya. Binuksan ng pari ang aklat at sinimulang basahin ang panalangin sa ngalan ng Diyosa, ang may likha ng langit at lupa. Ipinagdarasal niya ang walang hanggang kapahingahan ni Sister Arena. Tahimik na nakamasid si Emma, kaibigan ni Arena. Pinagmasdan niya si Tiny, at sa kanyang isip, tanong niya, ibang-iba na ito. Lahat ba ng ito ay dahil sa pagkamatay ni Arena? Tinitigan niya muli si Tiny, at naalala ang isang tagpo ilang araw na ang nakaraan, kung paanong kumakain si Tiny sa tabi ng bangkay ni Arena. Nangilabot si Emma. Ano yun? Tiningnan niya ang plato ni Tiny. Pilit niyang pinatitigil ang sarili sa pag-iisip. Paano niya nagagawang kumain sa tabi ng patay na si Arena? Samantala, pinilit ni Tiny ngumunguya ng mabilis, pikit ang mga mata. Sa hindi inaasahang sandali, unti-unting nawala ang mga pasa, pamamaga, at sugat sa kanyang mukha. Tinanong ni Emma kung ano ang nangyayari. Sa takot, minasdan niya ang lahat at sa isip ay napasigaw siya dahil nawala na ang mga sugat nito. Makalipas ang ilang sandali, binuhat ni Tiny si Arena, mahigpit ang pagkakakapit niya sa leeg at baywang nito. Sinubukan siyang pigilan ni Emma gamit ang kanyang mga kamay, sinabihan itong tumigil, at tinanong kung saan niya dadalhin si Arena. Sinabi ni Tiny na ayos lang ang lahat habang binuhat niya si Arena sa kanyang balikat. Hindi makapaniwala at galit si Emma nang tanungin niya kung ano ba ang tamang gawin. Hinawakan niya ang ulo ni Tiny at tinanong kung bakit si Arena lang ang sinusunod nito habang siya ay binabaliwala. Ni sa huling sandali ay hindi siya pinansin ni Tiny, bagkus ay tumingin ito sa kanya ng malamig at tinawag siya sa pangalan. Nagpasalamat ito sa pagkaing ibinigay niya. Namangha si Emma nang halos tuluyang magsara ang pinto. Nangako si Tiny na babayaran niya ang kabutihang ginawa ni Emma. Naiwan si Emma sa madilim na silid, nakatingin sa kawalan habang nanginginig sa pagkabigla. Bigla siyang napasigaw, pinatitigil si Tiny, ngunit patuloy itong lumayo mula sa bahay. Bumalik si Emma sa kanyang mga alaala at naisip na inilibing nga pala ni Tiny si Arena. Tinitigan niyang muli si Tiny at tinanong sa sarili kung ano ang laman ng isip nito. Sa mga sandaling iyon, nakatanaw si Tiny sa malayo, puno ng lungkot. Sa isip niya, ito na lang ang tanging paraan para masakliyan ang kabutihang ipinakita sa kanya. Malungkot siyang yumuko, pero napagdesisyonan niyang hindi niya kailangang sisihin ang sarili o ikahiya ang nangyari. Alam niyang ayaw iyon ni Arena. Naalala niyang palaging sinasabi nito na itaas ang ulo at huwag mahiya. Paulit-ulit iyong sinasambit ni Arena noon. Lumapit si Tiny sa kabaong nito at sa isip ay kinausap siya. Tumangala siya at hiniling na sana'y bantayan siya ni Arena mula sa langit. Sa buhay na ito, wala na siyang pagsisisihan. Makaraan ng isang buwan, ngumiti si Tiny na may inaasahan. Sa isip niya, kailangan na niyang magpatuloy. Naglakad siya ng may kumpiyansa sa batong kalsada. Bigla, may isang lalaki ang nagtanong kung hindi ba siya ang madalas magtanong. May isa pang lalaki sa tabi niya na nagsabing malapit nang dumating ang taga-kolekta ng buwis. Napalalim ang noo ni Tiny at malinaw na binanggit ang pangalang Wolf. Tinanong niya kung nandoon ito. Isang lalaki ang nag-umpisang magtaas ng manggas at nagalit. Paano raw niya nagawang banggitin ang pangalang iyon ng malakas? Matapang na lumapit si Tiny sa lalaki. Sa galit, kinagat ng lalaki ang kanyang mga ngipin at kumalampag ng kamao. Tinanong nito kung nababaliw na ba talaga si Tiny. Ngunit matatag ang tingin ni Tiny habang mabilis niyang inagaw ang suntok ng lalaki. Tinapik niya ito at tanong kung bakit hindi niya pwedeng banggitin ang pangalan ni Wolf. Nanlaki ang mata ng lalaki at tila natigilan. Hinawakan ni Tiny ang palso nito ng ubod ng higpit, saka inikot.
Nagtanong siyang muli kung hindi ba pwedeng banggitin ang pangalan. Mabilis na namaga ang kamay ng lalaki, ng dugo sa loob, kaya't napasigaw ito sa matinding sakit. Ilang sandali pa, napaluhod ito sa lupa, yumuko, at sinabing masakit ang kanyang kamay. Habang nagkakagulo, nilapitan naman ni Tiny ang isa pang lalaki, nakayuko at hindi makatingin ng diretso. Sa loob-loob ng lalaki, tinanong niya ang sarili kung ano ang nangyayari. Hindi niya maintindihan kung bakit ganoon ang asal ni Tiny. Tinanong niya sa sarili kung nasisiraan na ba ito ng bait. Agad na iniunat ng lalaki ang kanyang kamay at inisip na pabayaan na lang siya dahil isa lang naman itong bata. Hinawakan niya ito sa kwelyo ng damit at sinubukang buhatin. Pinilit niyang igalaw ang buong katawan sa sobrang pagpupumilit pero hindi niya magawang itaas si Tiny. Isip niya, kaya niya itong itapon palabas. Ngunit agad din siyang napatigil at nagtatakang napatingin pababa. Nagtanong siya sa isip kung ano ba iyon, para bang may buhat siyang bakal. Salamat sa panunood mga pamangkin, kita ulit tayo bukas para sa susunod na recap. Muling maraming salamat.